katabi po natin ng magandang umaga. Kung kayo po may mga Biblia, please open in Lamentation chapter 3, verses 21 to 25. Amen. Praise the Lord. In Lamentation chapter 3, verse 20 to 25. Sa Tagalog po ay panaghoy. Amen. In chapter 3, verse 21 to 25. It says, I'm reading in ESV. Sabi po dito, but this is I call to mind, and therefore I have hope. Amen po ba? Amen. Sa kabila ng maraming mga sigalot, maraming mga pagkukulang natin, nandun po yung biyaya at grasya ng Panginoon sa bawat isa. Amen. Pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Iniwanan po, Panginoon, namin ang mga nakaraan at ngayon po, Panginoon, kami po, O Diyos, ay magpapasalamat sa magandang ginagawa po, Panginoon, sa bawat isa. Tunay nga po, Panginoon, ang pag-ibig mo na kami, Panginoon, ay babalik sapagkat ikaw ay tapat, ikaw ay dakila, ikaw ay mahabagin at ikaw po, Panginoon, pagmahal. Salamat po, Panginoon, nililinis po kami po araw-araw at kami po, Panginoon, ay ginagawa po, Panginoon, banal araw-araw. Salamat po ng iyong Panginoon, banal na Kristo. At ang iyong po, Panginoon, sa aming Panginoon na pananambahan, aming pangalan mo lamang po, O Diyos, sa mataas, sa aming kalamitan, at wala na po iba. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan, at tinuluwalhati sa aming po ito. Ito po ang aming dalangin. Because of you, Lord. Hallelujah.
iwas, kapatid. Praise God. Worship your holy name. Thank you, Jesus. Nawa, Panginoon, kami nag-glorify ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord. As we give you the best worship to you, Lord. Thank you, Father God. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagpupuni, Panginoon. Yes, Lord God. Yes, Lord. Thank you, Jesus. And Lord, thank you, oh God, for anointing us, oh God. Thank you for your anointing, Lord. Hindi namin kaya kung wala ka, Panginoon. Thank you for your guidance, Lord. Glory, all the honor, adoration, thanksgiving, Lord God. Para sa iyo, Lord, to God, all the glory. Offering para sa Diyos. Praise God. Isang mapagpalang araw sa ating pong lahat. Kahit di gamitan ng control ng mic, okay lang. So, kumusta po kayo? Kumusta pa tayo sa umaga po ito? Tayo po ba ay nagagala? So, purihin ang Panginoon sa umaga po ito. Alam niyo po, isang pribiliho po ito na tayo po ay sama-sama para purihin ang Panginoon. Take note, hindi po mawala ang inyong pong attendance sa Book of Life na doon po yung nakasulat. O, ang pagpasok po natin kasi ako nag-celebrate last June 27. But before that happened, June 6, nag-attend po ako ng test lahat, no? Sa Panginoon, Lord, we don't know my life. Even the any part of my life. Di po ba? Dahil according to Jeremiah chapter 13 verse 27, He is the one who created us all. So alam niya, na ayun ay pinagpipray po natin sa Panginoon para alisin yung mga infirmities po doon nakakabit o elemento para hindi makasama po sa atin. Taga ay lagi sa Panginoon. Siya kasi yung doktor ng ating pong buhay. At ang ibibigay niyang gamot ay yung ating pong mga panalangin. Amen? So, salamat sa Panginoon at so ngayon ay mga suga ko ay luluwag ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak natutulungan katutulungan ng Diyos kung hindi ka nang marunong tumulong. Oo yun. Okay. So, salamat kapagkat ang pagbibigay po natin sa Panginoon ay hindi po ito isang challenge. Ito ay bumubukal sa ating pong puso, isipan. Sa ating pong puso. Remember kung saan ay sinawa na sa ark. Hindi ko ba alam ni Brother Johnny na ang barko ngayon o anumang pong sasakyan dagat ay equate ng technology. Without that, hindi po makapagnabi. Basta yung mga pictorial movie na kung saan ay may kinalaman sa Noah's Ark. Nakikita ko doon yung popa, yung proa ng ark. Laging hindi siya naka-araw. So makikita mo doon kapag ganyan, yung arko pasulong. So makikita mo doon, sino yung sino yung navigator doon sa ark. Hindi pag-aalaga ng mga hayop eh. Ang navigator doon ay bigyan kaluguran ang Panginoon. Ano yon? Dalawa. Worship and then give. Di ba? Material yun eh. Yung piniyak
sa pamagitan ng mga handog. Secondly, hindi po ba, pinutol na ng Panginoon yung curse, hindi na mababaha ulit. Tag-init, tag-ulan, tag-araw, sasabi, hindi mapapatid. Yun po yung discretion po ng 22. Yung pangako, ikaw ang Diyos. Kami po ay narito upang ikaw po ay handugan, pasasalamatan, ikaw po ay aming sambahin, sapagkat ikaw po ay nag-iisang Diyos sa aming buhay. Salamat nga po, Panginoon, sapagkat tinuruan niyo po kami, po, Panginoon, na ikaw po ay aming pong mahalin. Ikaw ang unang nagmahal po sa amin. Napakasarap po magpuri kay God. At talaga naman po, when we are worshiping, pagdating sa worship, open ang heart. Importante po ito. Hindi po kayo makapag-worship kay God kapag ang puso po ninyo ay wounded. Hindi po kayo makapag-worship na maayos kay God kapag So, ang nais ng Lord, alam niyo, napakasarap po na paggising natin sa umaga, nagbababad tayo sa presensya ng Lord. Kasi, hindi niyo alam, kung hindi kayo nagbabad sa presensya ni God, at biglang may darating sa inyong mga tao, dumating yun, ano ang tugon? Ano ang response ninyo kapag kayo pa ay dumating sa ayaw niyong maranasan? Still, praise God. Still worshiping God. Kasi the Lord is molding us and wants us to be like Him. Kaya minsan dinadaan tayo sa mga process. Yung ayaw ninyong danasin, inaalaw ng Lord yun. Para makita at ma-prove ninyo kung totoo sa Kanya kayo nagtitiwala. Masarap po yung nag-aaral na walang exam. Pero, di ba, ang sarap yung nag-aaral na walang mga test. Yung bang pumasok ka sa school, wala kayong hinaharap na test. Pero bakit hindi tayo nakakaiwas? Trabaho ng mga teacher na subukin ang kanilang mga students. Same thing with us in the Lord. Sa ating po na buhay Kristiyano, sinusubukan din po niya tayo. Sige nga, tingnan ko nga kung ito ay magpatuloy kapag sinubok ko ng ganito. Even Job, bakit inalaw ng Lord dumaan sa buhay po niya, yung katakot-takot, sunod-sunod. Diba? Yung pinagdaanan ni Job, pag binasa niyo chapter 1, chapter 2, makikita niyo yung buhay ni Job, kung papaano po siya sinubok ng Lord. Nagpaalam pa ng maayos si Satan. Ang galing ni Satan talaga na yung manghimok. Talaga kinunan niya ang Diyos na okay ba na subukan ko ito si Eh sabi ng Panginoon, sige, subukan mo siya. Huwag lang tiklin ang kanyang buhay. So inalaw lahat yun. Kung dumating sa inyo yung ganong sitwasyon, siguro susuko na kayo. Sa isa pa lang klase ng pagsubok sa buhay niya, baka umaayaw na kayo. Umulan lang. Ayaw magbihis pumunta ng church. Umulan lang, sasabihin, tuloy pa ang simba, pastora. Ulan lang. Hindi naman baha. Kaya mga kapatid, challenge ko ang bawat isa na magbabad tayo at magbabad sa presensya ng Lord. Alam niyo, kapag kayo nagbabad sa presensya ng Panginoon, ilalagay ng Lord sa isip ninyo kung ano ang kanyang mga salita na panghawakan ninyo sa panahon ng ganon sitwasyon. Okay. Alam niyo, makapag-preach ako kahit hindi naman kasi may ilalagay ng Lord the word. Pero, ang ating topic ngayon ay
Sa mga nag-online pala, nakalimutan ko kayo. Mag-online na kasi kayo para kasi hindi ko na mabati kayo, no? Pero, mayroong mga nag-online. Yung anak namin na nasa Canada, nag-online ko sila. Kasi, sa Sunday dito, sa kanila, Saturday pa lang. Pero, kung meron silang practice, hindi ko nakaka-online. Pero, talagang nababanggit ko pa nga siya, pagka nag-speak ako, kindat-kindat lang yun. Ganun-ganun lang yun. Okay. Ang ating pong topic sa umaga po ito ay Our New Freedom in Christ. Sino sa inyo ang totoong nakaranas na yung tunay na kalayaan? Hindi ko alam ha. Madali tayo mag-amen. Pero in reality, sometimes, hindi pa talaga free. Mahirap pong sasayaw sa presensya ng Lord na meron kang bigatin. Ang ginagawa mo na, pinaaalis natin yung mga bigatin. Yung mga bumibihat sa atin. Kaya po, kung gusto nyo na maging malaya sa mga problema, malaya sa mga sakit, alam nyo, nasa atin din minsan ang dahilan bakit tayo nananatili sa pagkabihat. Mga Kristiyano, dapat nagtutuloy na maglingkod kay God. No matter what. No? So ngayon po, ay tayo muna sa mandaling manalangin. O dakilang Ama, pinupuri ka namin. Pinasasalamatan namin kayo, pagkat kayo ang Diyos na dakila, makapangyarihan, kayo ang Diyos na dakilang manggagamot namin. Sa panahon na nagkakasakit, kayo po ang higit na linalapitan po namin. Bago man kami pumunta sa mga doktor, andun po yung aming tiwala sa inyo na kayo po ang lubusan, magpagaling sa mga sakit at karamdaman. At kapag may mga problema po kami, sa inyo din po kami lumalapit kapagkat alam namin na ang tulong namin ay nagmumula sa inyo. Kapag kailangan namin ng karunungan, katalinuhan, Panginoon, sa inyo kami kumukuha, diyan kami humuhugot, Panginoon, ng ibabahagi namin sa mga tao. Lord, salamat po sa Banal na Espiritu na tuloy-tuloy na nagtuturo sa amin kung ano po yung ibabahagi sa araw ng pananambahan. Kayo pa nagtuturo kung ano ang aming gagawin, maging sa mga pagharap sa mga hamon sa buhay. Ang Espiritu po ninyo ang laging nariyan upang tulungan kami. Lord, salamat po sa umaga po nito, ang aking pong ibabahagi, naway mag-minister po kayo sa aming pong mga kapatiran, sa lahat ng makakapakinig ng iyong mga salita. Dalangin ko po na kami po ay hubogin, kami po ay turuan, kami po, Panginoon, ay maging bukas ang aming puso't isipan. Kung ano pong pagtuturo na nais niyong iparating sa amin, matuto kaming sumunod. Lord, salamat po, Espiritu Santo, sa iyo pong pangunguna, sa iyong mga lingkod. Ang iyong lingkod, walang kakayahan kung wala ka natutulong sa akin. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay? So, ngayon po ay simulan po natin ang ating pag-aaral. Ang ating pong topic ay Our New Freedom. Pero magkakaroon po tayo ng konting review. Kasi hindi natin maintindihan yung tinatawag na freedom hanggat hindi nyo makikita yung mga basic. Babalik-balikan po natin yung mga basic lessons at naniniwala po ako na after nito ay matututo tayo talaga na lumakad na aayon sa kagustuhan ng Panginoon. Kasi kung matagal na tayo mga Kristiyano, pagkatapos ay parang kabuti tayo. Bumabalik at bumabalik yung mga dati, parang buhay natin mga Kristiyano minsan, atras abante ang pagsunod. Bakit? Kasi nakabase sa ating pangunawa kung ano yung tinanggap natin na salita ng Diyos. Amen? Kaya hindi po tayo hindi po tayo yung tinatawag na
basta lang sisimba ako kasi gusto kong sumimba lang. Pag hindi mo gusto, hindi ka na naman sisimba. Kapag may problema, nadadaig tayo sa problema. Papayag ba kayo? Papayag ba kayo na kayo ay dinadaig ng yung problema? Ayaw ba ninyong naging masaya? Ayaw ba ninyong naging malaya? Gusto ninyo. Pero minsan, parang gusto ko pero hindi ko magawa. Parang si Pablo, no? Kung ano ang dapat niyang gawin, hindi niya nagagawa. At kung ano ang ginagawa niya, hindi dapat yun ang kanyang gawin. Yung mga ganun. Kaya dumarating din tayo sa punto na nakikipagbata. Dapat marunong tayo na makipaglaban. Hindi yung, ganito ang buhay ko Mula noon hanggang ngayon, hirap ka rin. Kasi ginusto mo. Pero subukan mo, gusto kong umunlad. Gusto kong maging magtagumpay na Kristiyano. Pag sinabi niyo, gusto kong maging matibay na Kristiyano, talagang dinidiin ninyo na kahit anong mangyari, panghawakan ninyo, panindigan nyo, yung pangako nyo susunod kayo sa Panginoon sa Kristo. Amen. Dapat ganun. Yung bang hindi tayo pabandi-banding mga Kristiyano. Panahon ngayon para tayo ay lalong mag-on fire. Ang pangalan ng church natin, Church of Jesus on fire. Hindi po Church of Jesus, pabagsak, padilim, pahina, patalo. Huwag tayo magpapatalo mga Kristiyano dahil tayo binigyan ng Panginoon ng karapatan na labanan ang gawa ng diablo. Resist the devil and the devil will flee from you. Bakit hindi natin nalalabanan ang diablo? Kasi yung flesh, yung laman ang ating pinakikinggan. Mga kapatid, hindi na panahon ng pahele-hele ngayon mga Kristiyano. Dahil ang mga satanista, aktibong-aktibo sila ngayon gumagalaw. Nakita ninyo yung ginano ko sa natin, group chat, nung nakaraan. Ang satanista, na sila? Yung bold na sila, na nagkakaroon na sila ng pagkakaisa na talagang igupo ang mga mananampalataya. Ang target ni Satanas, mga Kristiyano. At kung titignan nyo yung cross nila, baliktad na. Bakit? Against sila kay Kristo baka balang araw doon pa tayo umanib. Ingat po tayo. Ayaw ninyo maging follower ni Satan. Pero minsan, nagsasaya tayo doon sa kalagitnaan ng presensya ng diablo sa buhay natin. Matuto tayo lumaban. Okay, napalayo na tayo. Okay, punta tayo doon sa ating review muna tayo. Sa mga nag-reach na, alam na ninyo, pero hindi ko alam. Ang maraming nag-reach, pero minsan, hindi pa nakakapag-reach talaga. Ngayon po ay lahat po tayo ay tinuruan sa dalawang katotohanan tungkol sa salvation. Ayan. Tingnan po muna natin nasaan ba yung mga estudyante ko ng ating knowledge. Okay. Sige po. Hello. Ayan. I-review po muna natin na meron po tayong dalawang importanteng katotohanan tungkol sa kaligtasan. Unang-una po ay, yung tinatawag na parte ng Panginoon o God's part. Ano po ang parte ng Panginoon? Maganda yung hinahati para maintindihan ninyo na ang Panginoon, ang kanyang bahagi ay upang iligtas tayo ng buong-buo. Ibig sabihin po, tinupad na ng Panginoon ito sa pamamagitan ng kanyang pagpapadala ng kanyang bugtong na anak. So, binigyan na niya yung parte niya. Ginawa na niya ang parte niya. Para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoon Jesucristo sa cross ng Kalbaryo. So, kailangan natin ngayon gawin ay ito yung RBR. Inuulit-ulit ko dahil isang araw kayo rin po ay magbabahagi sa inyong mga kaamag-anak, pero unang-una, sarili muna natin ang ating aayusin.
Unang-una po ay, recognize Jesus as the only way. Ulitin ko, recognize Jesus as the only way. Siya lamang po ang tanging daan. Wala nang iba. Huwag po kayong maniniwala na ang tanging daan ay si Maria. Hindi po tanging daan si Santo Niño. Hindi po tanging daan ang pare. Walang binabanggit ni Jesus. Mismo ang sabi niya, I am the way, the truth, and the light. No one comes to the Father except by me. Ang liwanag po yun, imamaster po ninyo ito dahil kapag kayo po ay minsan ay nakaka-encounter ng mga taong, mga kulto, ililigaw kayo kung hindi ninyo alam ang katotohanan nito. So, kailangan i-recognize natin na siya lamang ang daan. Pangalawa po ay believe His sacrifice is the only means. Yan. Believe that His sacrifice is the only means to pay the penalty of our sins. Ibig sabihin po, paniwalaan po natin na yung sakripisyo ni Kristo ay siyang tanging paraan, kanina tanging daan, ngayon naman tanging paraan. Para maintindihan po natin. Tanging paraan para mabayaran yung kabayaran ng ating mga kasalanan. Pag binasa ka ang 1 John 1:7, lininis tayo ng dugo ng Panginoon Jesus. Wala sa natin. Pero lagay na lang ninyo, 1 John chapter 1 verse 7, tayo ay nilinis ng dugo. So, ibig sabihin, without the shedding of the blood, there is no remission of sins. Kung wala ang dugo na umako sa krus ng Kalbaryo, wala pong kapatawaran sa atin mga kasalanan. So, kailangan po paniwalaan po natin yung sakripisyo. Kaya po, every month, meron po tayong pag-ala-ala. Nagkakaroon tayo ng communion dahil i-remind sa atin na yung ginawa niya Jesus sa cross ay tanging paraan para tayo ay maligtas. Kaya yung pagiging Kristiyano natin, tatandaan po natin, kailangan huwag mabura sa isip ninyo na si Kristo ang tanging daan, ang sakripisyo niya sa krus ng Kalbaryo, siya ang tanging paraan. Hindi nyo kayang bayaran ang inyong kasalanan. Noong araw, sa lumang tipan, sa pamamagitan ng mga hayop, mag-aalay sila kapag sila ay nakagawa ng pagkakasala. Ngayon, wala tayong hayop. Mayroon aso. Pero hindi naman ninyo, papayag ba kayo, kakatayin niyo para yung dugo niya ang pangbayad sa kasalanan niyo? Hindi yun. Minsan lang ginawa na ni Jesus. Tapos na. Ibig sabihin, by the grace of God, tayo po ay nangaligtas. Okay. Ano yung John 8:36 sabi niya, ang pinalaya ng anak ay pinalayang tunay. Kaya nga, noong tayo ay tumanggap kay Kristo, dapat kayo po ay binago na ng Panginoon at malaya na kayong gumawa ng nais ng Panginoon. Amen? So, kay RBR, yung isang R, receive the free gift of salvation. Napaka-importante ha. Napaka-importante. Ano ba yan? Napaka-importante kung tanggapin. Ang regalo po, ang regalo po, binibigay na sa atin. Ang problema lang, ayaw tanggapin. Kahit ako'y nag-offer, sa'yo na itong microphone. Sa'yo na ito, kapatid. Kung ayaw natin humakbang upang tanggapin, hindi nyo mapapakinabangan yung ino-offer na yan. Same thing sa ating salvation. Kailangan tanggapin natin yung regalo, kaloob, walang bayad. Pag sinabing free gift, libre. Tao pa naman ang hilig sa libre. No? Ayaw sumama pag may bayaran. Pero, kailangan din, we need to pay the price. Si Jesus nagbayad. Buhay niya ang pinagbayad sa ating mga kasalanan.
Tapos tayo ngayon, gusto natin palaging libre. Gusto niyo, libre ako, hindi ako sisimba kasi meron kaming swimming, meron kami magmumol kami. Mga kapatid, pay the price. Ha? So, ang sabi po, receive the free gift of salvation by faith. Hindi po tinanggap na wala lang, kundi may pananalig tayo, meron tayong pananampalataya na ang tinanggap natin magiging pagpapala sa atin. Ano po ang sinabi John 1:12? Lahat ng tumanggap sa Kanya ay binigyan ng karapatang tawagin mga anak ng Diyos. So you are already children of God. Tinanggap niyo na. So, recognize na ninyo si Jesus. So, nakafocus tayo sa Panginoon Jesus at tayo po ay humakbang tinanggap na po natin. Ngayon, after po na tayo po ay na-born again, eto po, after pong tumanggap tayo sa regalong kaloob ng Panginoon, andun na po pumapasok yung MSS. Yan. Ano po yung una? Kasi alam niyo po, kahit yung mama ni Jesus, si Mary, noong namatay sa krus sa Kalbaryo, ang kanyang anak na si Jesus, andun po si Mary, andun po si John, andun po yung mga alagad. Pero, hindi po nangangahulugan na sila ay tumanggap kay Kristo, ay hindi na sila nakakagawa ng pagkakamali. Meron pa rin mga weaknesses ang mga alagad. May mga weaknesses pa rin ang mga taong follower ni Jesus. So, dito pumapasok ngayon yung men's part. Yan. Papasok yung parte ng tao. Ha? Kasi, tinapos na ng Lord ang kanyang parte, tayo naman, meron tayong parte na dapat gampanan. Dapat huwag kayong umasa lang na ginawa na ng Panginoon, tapos ikaw hindi, binigay naman na ang anak, tinanggap ko naman. Parang mahili-hili lang tayo, ganun na lang tayo. Wag. To become a genuine follower of Jesus, yun po ang parte ng tao. After being born again, dapat maging genuine. Hindi po peke, hindi po malagnaw, puro. Ibig sabihin yung pagsunod kay God, all out tayo na sumusunod kay Kristo. Amen? Ayan. Makikita natin ngayon yung M. Yung unang-una ay make Him your only Lord and obey His will and His word. Yan. Praise God. Tinuturuan tayo ng Panginoon na gawin natin siya na siya lamang ang tanging Panginoon natin at wala ng iba. Alam niyo, ang sarap ang pakiramdam na sumusunod sa hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Parang kampante ka na alam mo, ipagtatanggol ka ng Lord kapag ikaw ay sumusunod sa Kanya. Ang gagawin lang po natin, gawin natin siyang Panginoon. Tingnan po ninyo yung mga namamasukan. Sabihin natin yung mga katulong. Kasambahay. Katulong, kasambahay. Ayan, mga kasambahay. Yung mga kasambahay na meron mga amo, talagang susunod at susunod lang sila kung anong pinagagawa ng kanilang amo. At wala po kayong, wala kayong dapat dahilan na magreklamo kayo kapag tinuturuan o inuutusan. Responsibilidad niya na kayo ay utusan at turuan kung ano yung dapat gawin. Ganyan din po tayo kay Lord. Pag sumunod tayo sa Panginoon, salamat po, meron pong manual po ng ating pong buhay na ibinigay ng Panginoon para dito tayo kukuha ng aral para lumakad ng maayos sa Panginoon. Amen? Kumusta po ang ating pong kumusta po ang pagiging Panginoon ni Jesus sa buhay ninyo? Hindi lahat na tumatawag sa Panginoon, makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sabi, ang mga sumusunod lang sa kalooban niya ang maliligtas. Siguro, malakas naman tayo sumigaw, Panginoon! Pero pagdating sa pagsunod,
parang happy-happy. Minsan kung kailan gusto sumunod. Kaya gawin po natin na maging masunurin tayo pag binasa po ninyo sa Pilipos chapter 2, verse 9 to 11, hanggang 12, parang ganun. Makikita po ninyo na si Jesus ay sumunod. Nagpakabaga hanggang sa kamatayan, sumunod siya sa kanyang Ama. Tayo, kaya natin sumunod hanggang kamatayan? Minsan mga ilang buwan lang, maayaw na tayo. Surrender na tayo. Ang pagsunod sa Panginoon ay kailangan tuloy-tuloy. Yan ang gusto ng Panginoon. Masyahan sa atin kapag tayo pa ay sumunod ng lubusan. Ano pang sumunod? S. Yan. MSS. MSS. Yan. Make Him your only Lord and no one else. Submit your will to His will, His words. Ang kalooban ng Panginoon ay ang kanyang salita. Mag-submit po tayo. Ibig sabihin, ipasakop. Ipasakop natin ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Alam ko may mga kalooban tayo, may mga will tayo. Meron tayong mga desire. Meron tayong mga nais. Pero, ang nais mo dito, Panginoon, ito ba ay nais ninyo? Kung nais ninyo, let it be done. Pero kung hindi nyo gusto, hindi ko rin gustuhin ito gawin. Amen. Dapat gano'n, ipasakop mo. Minsan masakit yung pagka yung gusto ng sarili mo, ito. Tapos sabi ng Panginoon, hindi yan. Sasabihin ngayon ng mga anak natin, ay gusto ko mag-asawa na. Hindi Kristiyano yung, hindi mo na mag-asawa, manliligaw ka na. Sabi ng anak, nagustuhan ko mama. Nakaranas kami niyan, di ba, Nel? Nakaranas kami niyan. Na gusto talaga ng anak namin. Gusto niya magkaroon ng girlfriend. Pero yung time na yon ay hindi pa nakakilala sa Panginoon yung dalaga. Pero alam nyo, kahit masakit sa kanyang kalooban, alam ko, umiyak talaga, umiyak din siya. Parang naano sa amin, na-stress sa amin si Rinel. Sabi, mahal yan mama, basta ang sa akin lang, gusto ko, dahil ang gusto ng Panginoon, mananampalataya ang iyong mapapangasawa. So, give up niya. Dumating yung point na nagkaroon sila ng tawag nito, nagkaroon ng hindi na sila makaintindihan. Siyempre, masakit sa kanya. Pero, praise God, nagtuloy-tuloy lang si Lynette in spite na nasaktan, nabigo na siya. Pero, alam nyo, yung 3 taon, hindi ako nagkakamali, sobra pang 3 taon, na nagka-iwalay sila. Yun pala, yun ang Lord naman pumilos doon sa dalaga. Kaya ngayon, Aubrey, salamat at nakakilala ka kay Lloyd. Saka sila nagbalikan. Nagkabalikan sila. At salamat sa Panginoon, pareho na sila ngayon nagpapagamit sa Panginoon. So yung mga panahon na yon, pag nakita ng Lord yung desire mo, ipasakop mo lang kahit masaktan ka, sige lang. Kasi may gagamitin ng Panginoon paraan para mahubog ka. Kaya, matututo talaga yung umiiyak. Saan kumakapit yung umiiyak? Pag nabigo. Di ba sa Lloyd? O di, ang Lloyd naman, ang tigilo sa kanya, papaanong tuturuan na maging panatag at salamat sa Panginoon. After yung pangyayaring yun, nagkaroon din po ng katuparan. So, kailangan i-surrender natin, ay submit natin. And then, yung isang S ay lagyan po ninyo ng verse yung make Him your only Lord and no one else. Nakikita po yan sa Philippians chapter 2, 9 to 11. And then, nakuha nyo? Yung make Him your only Lord, Philippians 2, 9 to 11. Yung submit your will to His will, His work, John 15:7. Yung sinabi niya, if you abide in me, yan, and my words abide in you,
you shall ask what you will, and it shall be done unto you. King James yan. So, doon naman po sa huli, surrender your all to Him. Yan. I-surrender, ibig sabihin, isuko ang lahat-lahat natin sa Kanya. Ibig sabihin po, mga kapatid, makikita natin sa Mark chapter 8, verse 34. Ano yung sinasabi niyo, Mark 8:34? Ang sabi niya, ang nais sumunod sa Panginoon ay, deny yourself, take up your cross, and follow me. So, hindi po madali ang pagpasan ng cross. Si Jesus ba, masaya ba siya? Noong nagbubuhat siya ng cross paakyat sa papuntang Gethsemane? Hindi po naging masaya. May mga panaghoy na rin siguro, pawis, pagod, lungkot. Pero, bilang pagsuko sa kalooban ng kanyang ama, tiniis niya ang lahat. Kaya, sabi nga po ng the measure of Christ's Lordship in your life is reflected by the measure of your surrender. So ano daw yung measure, ano ang sukat ng pagiging Panginoon ng buhay natin? Ito po ay nakikita sa pamamagitan ng ating pag-surrender sa Kanya. No, ang ganda eh. The measure of Christ's Lordship in your life is reflected by the measure of your surrender. So nakikita sa atin yung ating total surrender kay God ayon sa kung ano ang pagiging Panginoon ng Diyos sa buhay mo. Okay. So kung gusto natin magawa ito na magiging follower ng ating Panginoon, mga kapatid, magawa natin yung MSS. Without complete submission and surrender, there will be no freedom. Ulitin ko po. Without complete surrender and submission, there is no freedom. Kaya, kailangan talaga yung isuko mo, isurrender mo, ibigay mo lahat sa Panginoon. Ano ba yung bumibihag sa buhay natin? Yung lahat ng mga pagkukulang, pagkakasala, ibigay mo sa ating Panginoon upang ikaw ay tunay na magiging malaya. Amen. Kapag may itinitira ka, hindi ka nagpapatawad, ayaw mo mahalin ang kapwa mo, mga kapatid, dadalhin mo yan. Yung bigat sa puso mo, andyan lang siya. Palayain. Nais ng Panginoon na tayo po ay palayain. Sabi niya, you can be born again. Pakinggan niyo you can be born again, but without His Lordship in your life, you cannot be a true Christian. Pwede tayong nagiging born again, pero kung wala ang pagiging Panginoon ng Panginoon Jesus sa buhay natin, hindi ka maging totoong Christian. Pwede kang Kristiyano, pero hindi totoong Kristiyano. Ang totoong Kristiyano, kasi yung mga gumagawa pa rin ng kasamaan, Christian pa rin naman mga yon. Pero anong gusto nyo? Maging true Christian kayo? O fake Christian kayo? Okay, bakit sa panahon ngayon, ang dami pa rin mga Kristiyano na nandun pa rin sa bihag ng kanilang mga kahinaan, yung kanilang pagiging disobedient, at yung mga sinful desire, bakit andun pa rin? Kasi hindi pa talaga isinusurrender ng buong-buo ang buhay sa Panginoon. Hindi pa talaga na isusuko o hindi pa nila isinasubmit yung kanilang buong kalooban kay Kristo. Tatandaan po ninyo, gusto ng Panginoon na tayo ay maging malaya sa kasalanan. Gusto ng Panginoon na tayo maging malaya sa kasalanan. Lahat po tayo, nakaranas na tayo, paano tayo bihag sa kasalanan. Kahit anong mabuting gawin, minsan hindi natin magagawa kasi sanay tayo, bihasa tayo sa paggawa ng kasalanan.
Pero ngayon, mga Kristiyano, tinagurian, kailangan may decision kayo na kailangan buong-buo isurrender ninyo. Kung meron kayong mga unresolved na mga past natin, meron kayong nakaraan, minsan kanina, naglalaro sa isipan ninyo yung nakaraan ninyo. Ha? Kung meron kayong nakaraan na meron kayong nakasagupaan, sabihin natin, meron kayong nakaaway. Meron kayong nakaaway, parang hindi nyo mapapatawad, dadalhin nyo yan habang kayo buhay. Pinakamaganda, makipag-reconcile kayo. Humingi kayo ng patawad, pagkatapos ay humingi kayo kay Lord ng kapatawaran pareho, and then kayo po ay masayang magsasama. Mayroon po mga hindrances talaga bakit tayo po ay nagiging hirap sa pagsunod sa Panginoon. Kasi meron tayong mga unsurrendered life na tinatawag. Still, we are doing the sins that we have done before. Kung ngayon ay binago ka na, yung dati, dapat hindi na. Naituro na, ang dami na natin napapakinggan sa church. Yung mga unbroken ties, mga kapatid, hindi maiwan-iwan yung mga dating gusto natin gawin. Nasanay tayo sa barkada ng mga lasenggo, sanay tayo sa mga barkada na mapapura. Alam niyo, parang hindi tayo walang-wala sa kanila. Gusto natin makasama sila. Pwede na natin silang hiwalayan. Kung ako kayo, hindi ko sila hihiwalayin, kundi aakayin ko sila na lumapit sa Panginoon. So, humingi tayo sa Panginoon ng patawad. Okay, pupunta na tayo sa ating isang verse lang naman. Pero maganda po na marinig po natin. Yung sa Galatians chapter 5. Ito po yung pinaka-text ko. Magsisimula ka lang ako. Diyan lang. Sabi ng amaga naman, abutin tayo ng ano. Hindi. Okay, basahin ko po sa inyo ang Galatians chapter 5 verse 1. Ito po yung sinasabi na, sa English kasi, it is for freedom that Christ has set us free. Sa Tagalog, sabi niya, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag na kayo at huwag nang paaalipin muli. Pinaalalahanan po ni Santiago. Pinapaalalahanan po ni Pablo ang mga taga-Galatia na kailangan manatili sila sa pagiging malaya. Alam niyo kung bakit? Kasi meron mga nagtuturo tungkol sa pagtutuli kasi ang kanilang sa chapter 5, yung pagtutuli. Dinidiin talaga nila na yung batas ba, yung kautusan, samantala dumating na ang Panginoon Jesucristo, hindi na sa pamamagitan ng batas na yon ang pairalin, kundi yung batas na ni Kristo. Yung pagtutuli, sabi niya, basahin natin sa verse, sige nga, basahin ko muna sa inyo. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag napatuli kayo, pinawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Kasi sila, more on yung batas. Talagang sa batas sila nabubuhay. Alam naman natin yung mga gumawa ng batas, talagang hanggang sa batas lang. Kaya nga pati yung pagkilos ng Panginoon nagpapagaling sa araw ng pamamahinga sapagkat sinabi na araw ng pagpapahinga ay walang gagawa. Nakita nila si Jesus magpagaling. Bawal yun na. Ganun sila. Binabantayan nila yung mga paglabag. Pero yung kanilang kinakausap, kanilang minaano, ay siya gumawa ng batas na by faith. No? Sabi niya dito, sinasabi ko sa inyo at sa sinumang napatutuli, kailangan sundin niya ang kanyang kautusan. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. So, ibig sabihin, alin ang pipiliin nyo? Utos ng tao o utos ng Panginoon? Utos ng Panginoon pa rin.
Kaya nasabi niya dito na ngunit umaasa kami na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aariin kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay. Panghuling verse, sabi niya, sa mga nakikipag-isa kay Kristo, Jesus, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli. Ang mahalagay ang pananampalatayang nakikita sa gawain o diyok ng pag-ibig. Kaya tingnan mo ninyo wala nang halaga yung pagtutuli. Ang mahalaga na nanampalataya tayo sa ating Panginoon na si Kristo. Batas kasi ng tao. Kaya ngayon po ay nais na meron pong mga sinasabi dito na doon sa John 8:36 kanina na kung ang anak ng tao ay pinalayan niya at sino man lumalapit sa kanya, pinalayan na siyang tunay. So tayo po ay pinalayan ng ating Panginoon sa mga bumabagabag. Ano po yung mga nangyayari ngayon sa ating pong kapanahunan? Marami pong challenges na nangyayari sa atin ngayon. Maraming bumibihag sa mga tao, hindi lang mga Kristiyano, kundi sa lahat ng mga tao, marami pong mga bandages na nangyayari. Pero ang mga anak ng Panginoon sumampalataya sa Diyos, tayo po ay pinalaya at wala na tayong dapat ikatakot. So meron, ang purpose, pinaka-purpose po ng Panginoon, bakit tayo po ay magiging malaya? Kasi gusto niya magiging alipin tayo sa paggawa ng matuwid. Akala natin pinalaya lang tayo sa kasalanan. Ang ibig sabihin ng total freedom ay yun po, maging slaves tayo to righteousness. Mamuhay tayo na matuwid. At tatlong bagay po na nakita ko po dito sa sinabi ni Pablo. Unang-una ay, alalahanin po natin, sabi niya, Jesus set us free. Yan. Remember, Jesus set us free. Mula nung tayo tumanggap sa Panginoon, dapat yung mga talikala, yung kadena ay putol na. Ibig sabihin, wasak na. Kaya, huwag na ninyong babalik-balikan yung previous or past sins ninyo. Once na kiningin nyo sa Lord ang kapatawaran, tinanggap nyo na ang kapatawaran mula sa Panginoon. Huwag na ninyong alalahanin pa yung kasalanan nyo noong wala pa kayo kay Kristo. Kasi yan ang minsan ang gumugulo sa isip ninyo eh. Kasi meron akong nagawa noong ako ay binata, noong ako'y dalaga. Hindi, wala na yun. Tinakpan na ng dugo ng Panginoon yon. Alam na natin ngayon, tayo ay pinalaya. At ang pangalawa po, na nakita ko po dito, ay yung sinasabi niya, magpakatatag kayo. Stand firm. Maging matatag kayo. Anong ibig sabihin niyang maging matatag kayo? Ingatan ninyo yung pananampalataya na meron po kayo na galing sa Panginoon. Kung iingatan niyo ang inyong pananampalataya sa ating Panginoon na sa Kristo, hindi kayo mababalik ulit sa dati ninyong buhay. Kaya po bumabalik yung iba sa dating ginagawa kasi hindi nila kayang ingatan yung kanilang pagtitiwala sa ating Panginoon. Alam niyo mga Israelita, noong sila po ay nakawala na sa Egypt, maganda na sana. Nakaranas na sila ng mga pagsubok sa wilderness. At least wala na sila sa pang-aalipin ng mga Egyptians. Alipin ng mga Israelita habang nandun sila sa Egypt. Sila yung mga, siguro, yung mga bricks, sila tagabuhat, sila yung mga taga-ayos. Ano man mga trabaho doon ay kanilang ginagawa. Kasi pinagagawa sa kanila. Pero kung sila po ay umalis, kaya nagkaroon ng Exodus na tinatawag nakalaya ang mga Israelita mula sa Egypt patungo sa Promised Land. Pero mga kapatid, bago po sila nakarating sa Promised Land, nakarating sila ng tinatawag na wilderness experience.
Dahil sa kanila pong kalagayan o karanasan, doon, sinisimulan na naman nilang, mabuti pa, balik na lang tayo sa Egypt. Eh bakit kami dinala dito para kami ay magutom? Sinisisi na naman nila ang kanilang pastor na si Moses. Gusto na nila balikan ulit, masarap yung mga pagkain doon, may mga sibuyas, yan. Ano kanilang naiisip, no? Pero mga kapatid, sa ating mga Kristiyano ngayon, once na sinurrender mo ang buhay mo kay God, kung ano ang alam mo na ginagawa mo na hindi na dapat gawin, tigilan mo na. Amen. Para maging malaya ka. Hindi ka maging malaya hanggat hindi mo titigilan. Hindi mo i-give up yung dati mong ginagawa. Kung nagiging disobedient ka, ang inyong hingingin kay Lord, Lord, help me to be obedient to you. Ganun lang po, mag-stand firm po tayo. Kasi, ang ibig sabihin, the meaning of the true freedom in Christ is, sabi niya, when Jesus set you free, He takes away your death sentence. The penalty you deserve has been removed, and you now have eternal life. So, ibig sabihin po, ang tunay na kalayaan ay, tayo po ay binayaran na. Yung death sentence na dapat tayong mamatay at mapunta sa impyerno, binayaran ng Panginoon yun. Kaya wala na tayong alalahanin. Tayo po ay nagkaroon na ng eternal life. Binago ang destinasyon natin. Instead na impyerno papunta, dadalhin tayo sa langit. So mag-rejoice po kayo. Maging masaya kayo. Kasi yung ino-offer ng Lord, hindi lang lumaya sa kasalanan, kundi tayo po ay binigyan ng laya na gawin ang pinagagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? At yung panuni, hindi lang mag-stand firm, kundi not to be in bondage again. Yan. Ang ganda. Salamat, anak. Meron akong tagagawa ng anak. So, ang sabi, ang alalahanin natin, pinalaya tayo ng Lord. Sabihin natin, pinalaya ako ni Jesus. Maging matatag po ako. Hindi na ako muling babalik sa dati. Fly. Malaya. 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 Gusto ba ninyo yung ganung buhay na para kayong buhay na kayo, nasa kulungan naman kayo. Nakakadena pa. Limitado pang pagkain. Walang electric pan. Kung nandun kayo sa isang kulungan na ganun ang buhay, baka sabihin nyo, mabuti pa mamatay na lang ako. Kasi, boring. At saka hindi ka malaya. Pero, yun ang dapat ninyong ikagagalak. Kaya pag nag-praise and worship tayo, isipin ninyo anong ginawa ni Jesus sa inyo, sa akin, sa atin lahat. Tayo po ay pinalaya. Amen. So, kailangan po, dahil tayo pa pinalaya ng Panginoon, tayo po ay naisin natin kung ano ang nais ng Lord sa buhay natin. Yan ang purpose ni God. Ang importante dito ay, ang importanteng matutunan po natin, mga kapatid, ay tayo po ay pinalaya to love. Sabi niya, we are free to love God. We are free to love God. We are free to serve others. Yan ang tinutukoy nun. Yung, kung gusto nyo magkaroon ng freedom, mahalin natin ang Lord, maglingkod tayo sa iba. So, take off all your cadenas. Alisin natin mga shackles natin. At tayo po ay maging malaya. At babalikan po ninyo, ayan, verse na lang, babasahin na lang po natin ng Galatians 5:22. Pero paulit-ulit na yan naririnig ninyo. Yung Galatians, yung bunga ng Espiritu. Sa Galatians chapter 5, kasi nga, pinalaya tayo ng Panginoon, for what purpose pa? Ibig sabihin, mayroong purpose si God, bakit tayo po ay inalisa, bihag ng kasalanan, para tayo po ay gumawa ng mabuti. Okay. Sa Galatians chapter 5, 22 and 23, sabi niya,
But the fruit of the Spirit is love, joy, malilit anak. Pero, sige, pakinggan na lang po ninyo. Subalit, pakinggan natin ha. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, Tagalog to. Kagalakan, kapayapaan, katiyagaan. Alam nyo, ang mga tayong pinalaya ng Panginoon, meron tayong pag-ibig. Meron tayong kagalakan. Ang taong bihag, malungkot. Meron po tayong kapayapaan. Magulo ang paligid. Tayapa ang isipan natin. May katiyagaan tayo. Magtiyaga tayong gumawa ng kalooban ng Panginoon. Kahinahunan. Ay, hindi pa. Kabaitan. Yan. Mababait ba tayo? Lahat? Mababait ba tayo talaga? Gumagawa ba tayo ng kabutihan? Nagiging tapat ba tayo? Unti-unti. Kahinahunan. May pagpipigil sa sarili. Walang utos lamang sa ganitong mga bagay. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas ng nilang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa atin, mga buhay. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung itong mga nabasa natin, nilagay ko dyan, yung freedom to love instead of hate. Freedom to joyous, nakalagay na. Freedom to joyous in the midst of sorrow. Yan. Ano pa? Ibig sabihin po, may laya tayong magmahal imbes na tayo ay magalit o mainis sa kapwa. Meron po tayong kalayaan na maging masayahin sa kalagitnaan ng kalungkutan. Meron tayong kalayaan, meron tayong peace in the midst of conflict. Yan. Mapayabang ba tayo? Parang malungkot ata yun. Hindi. Meron pong pag-asa na magandang, meron po siyang kapayapaan dahil may pag-asa siya. Ano pa? Freedom to wait on God when others move by circumstance. Ang gaganda naman mga picture nila. So, ibig sabihin po, ang taong malaya, nakakapaghintay po sa Panginoon, kahit yung iba ay dahil sa mga pangyayari ay umalis sila. Freedom, ang sabi niya, freedom to be kind when others hurt. Yan. Naging mabuti pa rin tayo. Ano ba yung kind sa Tagalog? Kapaitan. Mabait pa rin tayo. Kahit tayo po ay nasasaktan. Freedom is about, pakinggan nyo, freedom is about being made free to be a slave for righteousness. Serve God and be what He wants you to be. So enjoy the freedom that we have in Christ. Amen? Kaya ngayon po ay purihin ng Panginoon, naintindihan na ninyo ngayon kung ano ba yung tinatawag na freedom in Christ. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, nagkaroon tayo ng kalayaan. Amen? Okay? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sa oras nito, kung meron po sa atin kalagitnaan, na gumugulo pa rin sa isipan ninyo yung mga nakaraan ninyo. O kaya yung iba ay hirap na makawala doon sa mga talikalan ng kasalanan. Ito yung panahon ninyo, kapatid. Na ilapit natin sa Lord ang inyong kalagayan at tutulungan kayo ng ating Panginoon. Sige po, lahat po tayo ay pumikit. Lahat po tayo ay lumapit sa Panginoon. Especially ang ating mga kapatid na para bagang hindi makapag-move on. Yung iba ay para bagang wala nang pag-asa, mabago pa ang kanilang buhay. Yung iba marahil ay sinisikap makawala, pero hanggang ngayon,
nakatali pa rin sa gawa ng hindi pagsunod. Andun po yung katigasan ng kalooban. Ay, ang Panginoon natin ay inaantay ka lang, kapatid, na isurrender mo ang buhay mo sa Lord. At yung mga kahinaan, oo, tinanggap na po natin ang Panginoon. Pero yung mga kahinaan natin, parang hirap pa rin isuko sa Panginoon. Ito yung time ninyo, mga kapatid. Ito yung time na ilapit natin sa Lord ang ating mga problema na hindi natin kaya sa ating sarili. Kung kayo po ay gapo sa kahirapan pagdating sa pananalapi, ito yung panahon na kayo naman po ay makaranas ng kaginhawaan. Kung kayo ay laging nagkakasakit, laging meron nararamdaman sa katawan, ito yung panahon na ilapit ninyo sa Panginoon. Tinatawagan kayo ng Panginoon upang ilapit ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan, ang inyong mga problema. Hallelujah. Oh God. Ilapit natin sa Panginoon. Ako naniniwala na ang layunin ng Panginoon, bakit siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, para tayo po ay maging malaya. At hindi po, kapatid, maranasan ang tunay na pagiging masaya hanggat kayo ay hindi pa nakakalaya. O God, lumalapit po kami sa iyo, Panginoon. Kilala niyo ang bawat isa. Alam niyo kung ano ang mga dala-dala nila ngayon na palikala, na hindi po sila nakawala-wala. O Diyos, aming pong winawasak ang gawa ng kaaway sa buhay ng inyong mga anak. Sapagkat hindi namin, Panginoon, nais ng inyong mga anak ay mananatili, hallelujah, sa bihag ng kasalanan. In the name of Jesus, wasakin ninyo ang gawa ng kaaway. Alam ng pagiging disobedient, hallelujah, unsurrendered life, hallelujah, yung mga broken, hindi pa na unbroken ties, oh God, Lord, nakadikit pa rin sila sa mga kaibigan, mga kabarkada na gumagawa ng kasamaan. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, sinasaway po namin. At in the name of Jesus, hallelujah, palayain po niyo sila. At ngayon, Panginoon, ibihis ninyo sa kanilang buhay ang buhay na matuwid sa iyong harapan. Lord, we exercise the gift that you have given us, O God. Yung buhay na malaya, buhay na masaya, buhay na masigla at masunurin, O God. In the name of Jesus. Lord, salamat po. Ikaw, Diablo, na pilit na umientra sa buhay ng mga anak ng Diyos, ay ikaw ay aming sinasaway na wag mo na silang balikan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat sa pagpapalaya. Salamat, Panginoon, sa pagbabagong buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi nyo nais na kami po ay mananatili, hallelujah, sa piling ng kasalanan. Ngayon po, masayang-masaya po kami. Tinanggap namin ang kalayaan by faith, hallelujah, and by your grace, we will maintain the freedom that we have in you, Jesus. Lord, salamat po. Napakasarap ang pakiramdam na kami po ay namumuhay, na ang ginagawa namin ngayon ay yung gusto niyong gawin namin. Lord, lahat po na mga nandito ngayon, magsimula silang humakbang, magsimula silang lumakad na may katagumpayan. Sapagkat we are made to be an overcomers. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Sige, nakatakas natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin sa Panginoon. Hallelujah. Lord, pinagsasalamatan natin kayo. Wala na pong isa man sa amin ang hirap ka ng kasalanan. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Lord, let your blessings overflow us. Lord, lahat po, Panginoon, na hirap naging sa pananalapi, Lord, there will be an abundance of God.
In Jesus' name. Amen. God bless. God bless us all. Hello. Po, good morning mga kapatid. Announcement po tayo. After service po, maiwan po ang mga kalalakihan. Meron po kayong gawain. Ang mag-host po ay si Brother Saldi at si Brother Ian. Women's po, meron po tayong meeting after service. Doon po tayo sa children's room. Wala po tayong prayer meeting mamaya. Sige po, reminder po para po sa nalalapit na DVBS sa July 17 hanggang 22. Ang tema po ay The Good Planet. Kung yung meron po kayong mga anak o apo na edad na 4 hanggang 12, pwede po silang mag-join. Dito po tayo sa CGF, magaganap ng BBBS. At reminder din po doon sa mga naiwan ng mga contribution doon po sa DBBS, meron pong mga ganito. Pakibigay nyo na lang po kay Sister Grace Hikilan o kay Jai. Sige po, pag-pray po natin at pumunta po kayo rito sa Darong Harapan, yung mga tatawagin pong mga celebrant. July na po tayo. August. September. Ako, malapit na naman mag-Christmas. Diyos ko tayo. Masyado mabilis. Blessing. Sige po, sa July 6, magbe-birthday po yung isang kiddo natin. Birthday ni Liam di Malaluan. Okay. Sa 7 naman po, ay ating pong kapatid na Pastorio Mag-atas. At sa 8 naman po, ay magkapatid po si Brother Rene Mag-atas. Siyempre, huwag kayong masyado kayong mga... Siyempre, ako ang nag-a-announce. Kaya hindi na natuloy. Sa 7 po, magdadaos po ng ika-85. Salamat sa Panginoon dahil si Mami, kita nyo naman, 85 na ba yan? Kasama po namin yung kahapon umakyat ng Quezon, di ba? Dahil magsabayan pa siya umakyat sa mga... Hello. Birthday na po sa 7. Parehas po ni Pastor Rio. Di ba? Pastor Rio. Baka may na-miss po ako. Ayaw, naku, hindi kasi ako sinasabihan eh. Paano yan? Hindi, siyempre, marami ako iniintindi sa buhay. Kaya, papaluin kita dyan. Halika, aalis po yung aking anak, si Saldi, papuntang Europe. Amen. Sa Jensen po. Ano po ng company si Oy. Hindi ka na, baka hindi ako uwian. Satisfy namin yung asawa na yun. Ano po? Tuesday. Sino pa po doon yung mga alis pa? Hindi pa malanas doon. Pagkaya si Sandy.
testamento po ng kabutihan ng Panginoon. Nandito po sila. Natin po mapamalaki. Especially si Mami. Over na yung kanyang blessing. 70 or 80, 85 na. I still remember yung si tatay na yung 86. Nawa ay lahat tayo umabot pa sa ganito, no? Sa kalooban ng Panginoon. Di ayat habang ng Panginoon. Kaya Mami, enjoy palagi ninyo, no? Yung talagang dagdag na yan. Sobra-sobra na eh. Di ba? Sobra-sobrang pagpapala. Sige po, enjoy po natin at makigalak po tayo sa kanilang kagalakan. At sila po ay magdiriwang ng kanilang mga kaarawan at yung mga alis po. Nawa ay basbas pa ng Panginoon na igawad sa kanila. Tayo po lahat ay manalangin. O Diyos, kami po ay galak na galak. Nakikita po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na sa harapan na dinadagdagan mo po, Panginoon, ang buhay po nila. Marami pa po pa ng plano sa kanilang buhay at iyon po, Panginoon, ay maganap. Ang tanging dalangin po namin po, O Diyos, na be with them all the days of their life, na ma-experience po nila yung goodness mo po, Panginoon, habang po sila yung nabubuhay dito. Salamat po, Panginoon, kay Pastor Rio, Lord, na dito po. Nakikita po namin, Panginoon, ang kanyang pamilya, maging po, Panginoon, ang kanyang ministeryo po, O Diyos, sa kanyang buhay. Ano man po, Panginoon, yung mga hurdles, Lord, ang kanyang mga panalangin po, Lord God, ay nahandon. Tugunin mo po, O Diyos, at kami, Panginoon, makikigalak sa kanyang kagalakan po, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, marami siyang panalangin at marami siya po, Panginoon, hinihingi sa inyo po, O Diyos. Maging po, Panginoon, sa kanyang, Lord God, pag-birthday. You pray, O Lord God, yung goodness mo, yung joy mo po, Panginoon, yung peace, Panginoon. Ibigay mo, Panginoon, sa kanyang kaisipan, sa kanyang puso. Maging po, Panginoon, si Kuya Lord. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay na itinalaga, Panginoon, sa iyo. Gamitin mo po siya, Panginoon, maging ang kanyang sambahayan. Ano man, Panginoon, ang kanyang pangangailangan, ikaw po mag-sustain. Ikaw po, Panginoon, maging provider po niya. Ikaw po, Panginoon, maging banner po niya, Panginoon, sa buhay po niya ito. At wala po, Panginoon, mahirap kapag kasama ka po, Panginoon, namin. At kaya mo po, Lord God, makita po namin yung goodness na po, Panginoon, sa buhay po, Panginoon, ng aming po kapatid po nito. At Lord, galak na galak po kami, Panginoon, dahil na meron kami, Panginoon, na umabot, Panginoon, sa 80 plus po, Lord God, si Mami Rio. Lord, salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay dahil kahit kailan ng Panginoon, hindi po siya napadadaig, Panginoon, sa mga kabataan na hindi maging maaga, Panginoon, sa lugar po nito. Lord, it is really, Lord, a challenge for us na be-bless kami, Panginoon, sa buhay po niya. Dahil, Panginoon, sa katandaan po nito, nandun pa rin, Panginoon, sumisgasig niya po, Panginoon, yung magiging maaga, magiging, Panginoon, na modelo po, Lord God. Salamat po, Ama. Haba ng buhay, kagalakan po, Panginoon, maging, Panginoon, ang kanyang pisikal na katawan. Lord, dalangin po namin ang Lord God, ano man ang kanyang mga nararamdaman, ikaw po, Panginoon, bigay po, Lord God, ng kagaanan po, O Diyos. At i-enjoy niyo po, Panginoon, ang buhay na meron po siya po, Lord God. At kasama ka po, Panginoon. Lord, silihan po, Lord, salamat po, Panginoon, sa kabataan po ito. Nakikita po namin ang kanyang paglago at naniniwala kami po, O Diyos, na meron kang plano sa kanyang buhay. Planong mabuti, plano po, Panginoon, na ikaw po, O Diyos, ang kikilos sa kanyang buhay upang maiparangal, Panginoon, ang iyong pangalan sa kanyang pamilya, sa kanyang po, Panginoon, na mga kaibigan. And I pray, O Lord God, someday po, Panginoon, makikita po namin ang bata po ito na maglilingkod, Panginoon, sa iyo po, O Diyos. At Lord, i-bless po, Panginoon, si Brother Saldi na aalis po, Panginoon, this week. Ano man ang purpose po, Panginoon, ng kanyang pag-alis, ma-serve po ito at ma-achieve po niya po, Panginoon. At ang aming panalangin po, O Diyos, ang kaligtasan, papunta roon po, Panginoon, at kaligtasan din po, O Diyos, pabalik po dito. At Panginoon, kami bilang isang pamilya, nakikilala kami po, Panginoon, ano man achievement po, Panginoon yan, at ano man po, Panginoon, na katagumpayan po, Lord God, na magkakaroon po siya po, O Diyos. Salamat po, Panginoon, at i-bless po, Lord God, at lahat po, Panginoon, na aming nasa harapan. Maging po, Panginoon, sa mga hindi pa nabanggit, O Lord God, sa mga nangangailangan po, Panginoon, we extend, Panginoon, sa prayer para po sa kanila, kapayapaan at kalakasan po, O Diyos. Lord God, salamat po, Panginoon, sa buhay po, Panginoon, mga nagbe-birthday. Salamat po, Panginoon, sa dagdag na taon at buhay na ibibigay mo sa kanila po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you and happy birthday. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Praise God. Amen.
Mga pinilaya po ng Panginoon, sumigaw po ng pasalamat sa Panginoon. Amen. 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 We declare by faith tayo po ay pinilaya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang habag at awa at sa pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay limuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, isustain ko po, Panginoon, ang aming kapayapaan. Maging Panginoon, ang aming po, Lord God, na kalayaan. Kalayaan po, O Diyos, na gumawa ng tama. Sundin po, Panginoon, po, Lord God, ang nais ko. O Banal na Espiritu, kailangan ka po namin araw-araw ng aming buhay. Sa bawat saglit po, Panginoon, huwag mo kami, Panginoon, iiwanan. Panginoon, na hindi po kami makagagalaw at wala po, Panginoon, magandang mangyayari sa buhay po namin kung wala ka po, O Diyos. Lord, sa aming Panginoon, pag-alis po Lord sa bulwagan po ito, bigpit, Panginoon, namin ng kapayapaan na nagmumula po, Panginoon, sa iyo. Na wala kami, Panginoon, inaasahan kundi ang iyong pagtulong. Not in our own mind, not in our own strength, not in our own wisdom, not even in our own righteousness. Lord, we ask, Lord, the Holy Spirit to move mightily, to work in us, O Lord. Hindi ka pa po, Panginoon, tapos sa amin po, O Diyos. Habang kami nabubuhay, meron ka po, Panginoon, inaayos. Meron ka po, Panginoon, na, O Diyos, na ginagawa, Panginoon, sa aming buhay. At nais po namin makita po, Panginoon, ang magandang ginagawa mo po, O Diyos. You began a good work in us, and you are faithful to complete it until the day of Christ. Makita po, Panginoon, namin ang magandang gawa mo po, Panginoon, hanggang sa makita po namin si Kristo na aming tagapagligtas ng aming Diyos. Panginoon, basbasawan po, Panginoon, ang bawat isa ng kalakasan, kaligtasan, tagalingan po, Panginoon, kapayapaan, pag-ibig, Panginoon, at kahinamunan po, O Diyos. Maging, Panginoon, katapatan po, Panginoon, namin, O Lord God, na lumalakad sa buong isang linggo, ibigay mo po, Panginoon, sa amin, O Diyos. At kami magagalak po, Panginoon, at lagi magpupuri sapagkat ikay tapat ang makapangyarihan. Diyos, ingatan mo kami, Panginoon, sa aming paglisan sa lugar po nito. At dali mo kami, Panginoon, sa kanya-kanyang tahanan na ligtas at payapa at may kapayapaan at kagalakan. Sa lahat, Panginoon, na nangyari po, Lord God, maging po, Panginoon, sa iyong ginamit kami sa hera. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay. Pagpalayo po, Panginoon, at dagdag, Panginoon, na taon, Panginoon, ng kalakasan po, O Diyos. Maging po, Panginoon, sa mga manunugtog. Sa lahat po, Panginoon, na pagpalayo po, Panginoon, may we live a life, living testimony of your goodness and your faithfulness in our lives. Lord, this is all we ask, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Tuloy po natin siya purihin. Declare po natin yung kabutihan ng Diyos. I am free. Indeed, I am free. Hallelujah.